Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, September 11, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Executive order para sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa katiwalian sa infrastructure projects nilagdaan na ni PBBM. DPWH Secretary Dizon nagsampa na ng patong-patong na kaso laban sa mga opisyal na sangkot sa flood control corruption. 3 luxury cars inimpound ng PNP Highway Patrol Group dahil walang dokumento at ibinebenta sa kaduda-dudang presyo online. Senator Lacson, may hawak na CCTV video na patunay ng bigayan sa Senado ng kickback sa infra projects. Alex Ayala, pasok na sa semis sa Sao Paulo Open sa Brazil. At sa showbiz, hit reality show na Your Face Sounds Familiar, magbabalik telebisyon. Bagong host, kilalanin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hirap na umanong makaalala si former President Rodrigo Roa Duterte ng mga detalye sa kanyang buhay ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Sa isinumiting dokumento ng kampo ni Duterte sa International Criminal Court, idinetalye ang umano'y severe cognitive impairment ng 80 anyos na si Duterte. Ayon sa depensa, maging ang mga pangalan ng kanilang pamilya, hirap na umanong maalala ng dating Pangulo. Kaya ang hiling ng kanilang kampo, indefinite adjournment o pagpapatigil sa hindi tiyak na hinaharap ang lahat ng proceedings ni Duterte sa ICC. Una nang pinaspone ng ICC Pre-Trial Chamber ang confirmation of charges of hearing ni Duterte ngayong buwan. Ipinagutos na ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng Independent Commission na mag-iimbestiga ng katiwalian sa lahat ng kasalukuyan at nagdaang infrastructure projects ng gobyerno. Sa harap yan ng patuloy na sigaw ng taong bayan para sa pananagutan ng mga isinasangkot sa korupsyon sa mga naturang proyekto. Ito ang sigaw ng pagkondena ng mahigit 200 individual sa EDSA Shrine sa Ortigas umaga ng September 11 laban sa korupsyon sa pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Hiling nila isang independent commission na mag-iimbestiga sa umano'y mga anomalya. Hiwalay na noise barrage protest naman ang ikinasa ng ilang estudyante at residente sa labas ng tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Malolos, Bulacan. Isa ang Bulacan sa nakakuha ng pinakamataas na pondo para sa flood control projects, pero palagian pa rin itong binabaha. Isinawalat rin kamakailan ni Senator Ping Lacson ang 5 dating personel ng DPWH Bulacan na umano'y nasa likod ng mga anomalya. We have already our security plan for dispersal or crowd management and for security. Prepare tayo dyan. Tiniyak naman ng Philippine National Police na nakahanda sila sa posibilidad ng mas malawakang demonstrasyon sa bansa. Ipinangako rin ng Interior Department ang pagpapatupad ng maximum tolerance. The more you suppress them, the worse it gets. So, hayaan na natin. Mag-protest sila kung gusto nila, wala kaming titigilan dyan. Pero we also expect it to be peaceful.
Pinawi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga pangamba na baka lumala ang galit ng mga Pilipino gaya ng nangyaring anti-corruption protest kamakailan sa Indonesia at Nepal na nauwi sa karahasan kung saan may mga nasawi. People want accountability but not instability. Mga Pilipino naman hindi ganyan, di ba? Even at our worst, hindi tayo nanununog ng lugar, di ba? Pero siyempre, all contagions considered. Kailangan masalimuot at detalyado ang ating magiging investigasyon at para matignan. And yan ang magiging trabaho ngayon ng ating Independent Commission. Bilang tugon, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng 3-member Independent Commission for Infrastructure o ICI na tututok sa anomalya sa mga flood control at iba pang infra projects sa nakalipas na 10 taon. Sa ilalim ng Executive Order 94, may kapangyarihan ng komisyon na mag-imbestiga, magsupina at magrekomenda ng kaso laban sa mga opisyal, empleyado at mga kasabwat sa tiwaling proyekto. Maaari ring humingi ng tulong ang komisyon sa iba pang ahensya ng gobyerno para maglabas ng whole departure order at ipa-freeze ang assets ng mga sangkot. Hindi pa pinapangalanan ng Pangulo ang 3 personalidad na uupo sa naturang komisyon. Pero una nang ipinangako ni PBBM na hindi mga politiko ang ilalagay niya rito. Sinampahan na ng mga kaso ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga opisyal ng ahensya sa Bulacan at mga kontratistang sangkot umano sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ani Dizon, ito na ang simula ng pagpapanagot nila sa mga korap at abusadong individual na winawaldas ang pera ng bayan imbis na pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Maaari namang maharap sa habang buhay na pagkakakulong ang mga ito. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos opisyal na magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman sa Quezon City ngayong Huwebes. Laban yan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Patong-patong na kaso kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act, malversation through falsification at violation of RA 9184 at 1209 ang kahaharaping kaso ng mga akusado. Sabi po ng Pangulo sa akin mismo nung Sunday, bago siya umalis, at sinabi din niya nung pagkaupo ko lang bilang bagong sekretary ng DPWH, lahat ng kailangang managot, dapat managot. At sabi din niya, enough talk, enough process, umaksyon na tayo. At ito ang unang aksyon natin. Kabilang sa mga kinasuhan ng 20 empleyado ng DPWH sa Bulacan 1st District Engineering Office. Kasama dyan si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kasalukuyang nakadetine sa Pasay City Jail. Nasa listahan din si dating District Engineer Henry Alcantara na patuloy na kino-question sa kanyang partisipasyon sa umano'y korupsyon. Habang 4 na kontratista ang dawit sa mga kaso, kabilang na ang Wawaw Builders at Sims Corporation Trading na ngayon perpetually disqualified na sa kahit anong bidding ng kontrata ng ahensya. Gayon din ang St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ni Maria Roma Angeline Remando, kasama pa ang beneficial owner nitong si Sara Diskaya. The people deserve justice. Pera ng tao to. Nakita naman natin yung lantarang pagpapakita nitong mga taong to nung ninakaw nilang pera sa taong bayan. Isipin mo yun? Pera ng taong bayan, gano'n na nga kadaling ipatalo sa kasino. 100 milyon? Kung hindi ka ba naman talaga manggigigil dito sa mga taong to. Ayon kay Dizon, nasa pwesto pang ilan sa mga opisyal na kasama sa kinasuhan pero isinasa ilalim na sa dismissal proceedings. Nagbase ang mga kasong isinampa ni Dizon sa 5 maanomalya, palpak, substandard at hindi mahagilap na flood control project sa Malolos, Hagonoy, Baliwag at Bulacan, Bulacan.
Ayon kay Dizon, minarapat nilang graft charges ang ikaso kesa plunder dahil mas madali aniya itong patunayan. Non-bailable ang mga kasong ito at maaari pa silang maharap sa habang buhay na pagkakakulong. Samantala, humiling ng tulong ang kalihim sa publiko sa pagpapanagot sa mga opisyal at kontratista na sangkot sa mga anomalya. I-channel po natin ang galit natin para hulihin pa ang mga ito. Kung meron po kayong mga kaibigan o kilala sa DPWH na nakikita nyo sa social media na nagpapakita ng mga magagara nilang kotse, magagara nilang bahay, padala nyo sa amin. Aniya, hindi ito ang huling beses nakakasuhan nilang mga tiwaling personalidad at tiniyak na marami pang mapang-abusong individual at kontratista silang pananagutin. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nagkasa ang ilang Filipino netizens sa Amerika ng Bring Home Zaldico campaign online. Sa harap yan ng alegasyon ng pagkakasangkot umano ng naturang kongresista sa mga anomalya. Sa kumakalat na Facebook post, ipinapanawagan ng social media users na agad i-report sa US Immigration and Customs Enforcement o ICE sakaling makita ang Ako Bicol Party List representative na si Ko. Dapat anila ibalik si Ko sa Pilipinas para humarap sa mga alegasyon ng korupsyon. Una nang sinabi ng House of Representatives na nasa Estados Unidos si Ko para sa pagpapagamot. Si Zaldico ay ibinidikit sa dalawang top government contractors na SunWest at Hightone. Sa records ng Kamara, hindi pa umattend ang sesyon na ang dating chairman ng House Budget Committee magmula ng magbanta si Pangulong Marcos Jr. na pananagutin ang mga sangkot sa flood control projects sa kanyang SONA noong July 28. Nanindigan ng bagong House Communications Chief at dating kongresista na si Azo Barbers na matibay at stable o matatag ang pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Barbers na walang basihan ang mga espekulasyon ng pagpapalit ng liderato sa Kamara matapos maiugnay si Romualdez sa umano'y payoffs o pagbabayad sa maanumalyang flood control projects. Dagdag niya, may malawak rin na suporta si Romualdez mula sa mga miyembro ng 20th Congress at tinawag niya na ingay lang ang mga paratang dito. Matatanda ang una nang gumawa ng ingay si Navotas City Representative Toby Tiangco hinggil sa posibleng pagpapalit ng liderato ng Kamara. Just last Monday, a person named names of congressmen involved allegedly in an issue of flood control. The following day, he changed his statement. He said, I have never transacted, nor met, nor even talked to directly to Speaker Martin Romualdez and Chairman Zaldico. So all these things that are coming out are just but noise. Tatlong luxury cars ang inimpound ng PNP Highway Patrol Group dahil sa kawalan ng dokumento at pagbebenta ng mga ito sa kaduda-dudang presyo online. Kasabay nito ipinag-utos ng bagong talagang direktor ng PNP HPG ang pagpapatuloy ng operasyon kontra iligal na wangwang at carnapping. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Iprinisinta ng PNP Highway Patrol Group ang tatlong luxury cars na naka-impound sa Camp Crame. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa mga mamahaling sasakyang walang kaukulang dokumento o ibinibenta ng hindi dumaan sa tamang proseso. Unang nasabat ng HPG ang isang pulang Camaro sa Calabarzon noong September 6 matapos itong parahin at walang maipakitang papeles ang driver. Unfortunately, wala. Now, another question by the operative, asan yung mga documents ng Camaro? So wala ring maipakita. That's the reason why they impounded it, in-impound yung motor vehicle. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng HPG Laguna ang driver ng Camaro habang patuloy ang investigasyon dahil hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng sasakyan. Samantala, na-impound din ng isang GMC at isang Porsche nitong September 4 matapos matuklasang ibinebenta online sa kaduda-dudang halaga. Medyo mababa yung sa presyo kasi that GMC is worth I think 70 to 18 million worth, but they're selling it for 8 million.
Tapos yung force is, it's supposed to be 8 million. They're selling it for 6 million. So medyo mababa. Bagamat may naipakitang dokumento, lumabas na ang tunay na may-ari ng mga sasakyan ay nasa ibang bansa. Ibinebenta umano ang mga ito dahil kailangan ng pera para sa medical expenses. Nananatiling naka-impound ang GMC at Porsche hanggang walang special power of attorney mula sa may-ari. Hindi na pinangalanan ni Police Colonel Maranta ng may-ari ng GMC at Porsche na isang negosyanteng Southeast Asian. Kabilang din sa marching orders ng bagong direktor ng PNP-HPG ang patuloy na operasyon laban sa iligal na paggamit ng wangwang. Yung mga gumagamit at matitigas ang ulo nyo, huwag kayong magalit pag pinag-down kayo ng Highway Patrol Group. We're trying to respond to the order of the President to remove the pain points on the streets. Nais din ni Maranta na paigtingin ang operasyon laban sa carnapping. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Isang phone number na lang. Hindi na kailangang malito ang publiko sa mga numero na idadial sa telepono. Dahil simula po ngayon, iisa na lang ang tatawagan ng mga Pinoy sa tuwing may emergency, ang 911. Inilunsad ng Department of Interior and Local Government ang Unified 911 Hotline na direktang kokonekta sa mga pulis, bumbero, medical at disaster response teams sa oras ng matinding pangangailangan. Libre po ito, 24/7 at multilingual ang serbisyo na target ang 5 minutong response time. Bagamat, aminado rin ang DILG na hamon pa rin ang mga dibdib at bulubunduking lugar sa bansa. Inaasahan naman magtatayo ng karagdagang call center facilities sa loob ng 120 days kung saan mahigit 200 na call center agents ang nakahandang sumagot sa bawat shift. Sa unang araw ng operasyon, umabot sa halos 60,000 ang bilang na natanggap na tawag, pero 60% dito ay bogus o manloloko. Babala ng ahensya, hindi nasasagutin sa tunay na emergency kapag sinimula ng prank call sa 911. Matatandaang September 11, 2001 nang mangyari ang 9/11 terror attack sa World Trade Center sa Amerika na kumitil ng libo-libong katao. Matagumpay na idinaos ngayong Huwebes sa buong bansa ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Hinikayat ng Office of Civil Defense ang publiko na makiisa sa drill bandang alas 4 ng hapon bilang bahagi ng paghahanda sa anumang sakuna, partikular na ang lindol. Tampok sa drill ang senaryo ng The Big One para masanay ang mga residente sa malalakas na lindol. Libo-libong responders sa buong kapuluan ang nanguna sa pag-rescue at relief operations simulations. Mariing kinokondena ng Pilipinas ang plano ng China na gumawa ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa report ng Foreign Affairs, maghahain ito ng diplomatic protest dahil patuloy na nilalabag ng China ang soberanya ng Pilipinas at maging ang international law. Giit pa ng ahensya, ang Pilipinas lang ang may karapatang magdeklara ng protected area sa loob ng kanyang teritoryo. Iligal at walang batayan ng hakbang ng China dahil tahasang sumasalungat sa 2016 arbitral ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea. Nasa 120 nautical miles lamang mula sa Zambales ang Bajo de Masinloc. Naghatid ng kilig at good vibes sa fans si Miss Universe 2018 Catriona Gray at South Korean superstar Jung Hae-in. Sa Instagram, ibinahagi ni Queen Kat ang ilang photo snaps kasama ang K-drama actor sa dinaluhang event para sa isang fashion brand. Bukod dyan, nakasama rin ng beauty queen ang ilan pang international celebrities. Marami namang netizen ang napakomment sa tuwa nang maispatan ang post na yan ni Catriona. Sana all! Susunod, nagkakahulihan na staff ng WJ Construction Company kita sa video na nagpunta sa Senado para magbigay umano ng kickback sa flood control projects ayon kay Senator Lacson. At Alex Ayala, huwagi sa quarterfinals ng Sao Paulo Open sa Brazil. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na may kopya siya ng CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng staff ng isang construction company para maghatid umano ng kickback sa flood control projects. Babala naman ni Lacson sa mga sangkot na senador. Tamaan ang dapat tamaan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. May kopya ng CCTV footage si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ng pagbisita umano ng staff ng WJ Construction Company na si Mina. Git ni Lacson, dala-dala ni Mina ang umano'y obligasyon o kickback nitong August 19 mula sa pondo ng flood control projects. Although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Si Mina ang binanggit ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kontak umano ng isang Beng Ramos na staff umano ni Senador Jinggoy Estrada na itinanggi na ng senador nung Martes. Gate ni Lacson, kanyang ipatatawag si Mina sa susunod na pagdinig para makumpirma kung kaninong tanggapan siya nagpunta. Ukol naman sa 355 million pesos halaga ng flood control project sa Bulacan nitong 2025 na iniugnay ng dating DPWH official kay Estrada, kinumpirma ni Lacson na may nakita silang insertions ng pondo. We found one. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Pinasasurvey na ni Lacson sa kanyang mga staff ang status ng mga proyekto para malaman kung ito ay ghost projects. Ayon sa senador, posibleng imbitahan si dating Senador Grace Poe na dating chairperson ng Committee on Finance para alamin kung sino-sino ang nasa likod ng budget insertions. May mensahe rin siya sa mga mambabatas at senador na nasasangkot sa issue. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santuin. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Kapwa sinalag ni na Senador Estrada at Deputy Minority Leader Senator Joel Villanueva ang paratang ng dating Bulacan Assistant Engineer. Nauna nang iginiit ni Villanueva na wala siyang flood control projects at nakahanda siyang sumailalim sa anumang investigasyon. Sa Huwebes, September 18, ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa issue. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Safe kaya tayo sa kanila? Yan ang patutsada ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang social media post matapos ilabas ang mga larawan ni na House Infra Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez. Pinost ni Estrada ang yearbook photos ni na Ridon at Hernandez kasama ang mga hashtag na Liars Go to Hell. Pero itinanggi ni Ridon na magkaklase sila ni Bryce sa Lourdes School, Quezon City kontra sa banat ni Senator Jinggoy. Giit ni Ridon, mali ang paratang ni Jinggoy na nagpost ng lumang larawan at ginamit o isinapubliko pa ang address ng kanyang lola. Pinaimbestigahan naman na ito sa National Privacy Commission. Binaling naman ni Ridon ang issue at hinamon si Jinggoy na ipaliwanag ang mga larawan nito kasama sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at ex-District Engineer Henry Alcantara na umano'y nasa sentro ng maanumalyang flood control projects. Maaari namang sampahan si Estrada ayon sa NPC dahil sa pagpapasa publiko ng address ng lola ni Ridon. He may want, but still the right to file the complaint because it's already posted. It's with the data subject who felt aggrieved by such post. So it is basically so whether a live it will matter. be taken out in his Facebook page or it will remain there, still the aggrieved party may still file with the National Privacy Commission. Especially, sir, that you already have the screenshot of the posting.
Humiling ng writ of amparo sa Pasay Regional Trial Court ang kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bright Hernandez matapos siyang idetine sa Pasay City Jail. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ernest Levanza, dapat mapasa ilalim si Hernandez sa Witness Protection Program at bigyan niya ng Temporary Protection Order dahil sa mga bantang natanggap bago siya naglantad ng mga detalye sa kamera. Kinwestiyon din ni Levanza kung bakit sa Pasay City Jail inilipat si Hernandez, gayong masangkopaan niya ang PNP Custodial Facility. He is not yet accused of anything nor convicted. Tapos dinadala natin yan sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Di ba? Here is my client courageously divulging details, and yet he was brought to Pasay City Jail. Inilabas na ng MMDA ang gagamiting body-worn cameras para sa no-contact apprehension ng illegal parking at mga nakaharang sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes. 22 body cams ang unang ipinamahagi sa bagong Swift Traffic Action Group o STAG na magdodokumento ng mga paglabag sa pamamagitan ng photos at videos. Wala ng towing at hihinging lisensya dahil makatatanggap na lang ng notice ang mga violators sa kanilang windshield o kaya naman ay sa text at email kasama ang QR code na naglalaman ng ebidensya. Samantala, nilinaw ng Department of Health sa bagong polisiya na hindi makakakuha ng zero balance billing ang mga mauospital na driver na lumabag sa batas trapiko. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sakop nito ang mga huli sa pagmaneho ng walang helmet, walang seatbelt o nagmaneho ng lasing. Habang ang mga nabiktima naman ng mga traffic violator ay buong saklaw pa rin ng zero balance policy. Sensitibong balita mga ka-A to Z. Patay ang conservative activist at kaalyado ni US President Donald Trump na si Charlie Kirk matapos barilin habang nagsasalita sa Utah Valley University sa Orem, Utah. Sa video ng mga saksi sa insidente, maririnig si Kirk na sumasagot sa isang tanong nang bigla na lang may nagpaputok ng baril. Tinatayang nasa 3,000 katawang dumalo sa naturang event nang mangyari ang insidente. Kinumpirma naman ng mga otoridad na isang sniper ang nagpaputok mula yan sa malayong rooftop sa loob mismo ng campus. Nananatiling at large o pinaghahanap ang suspect. Tinuturing naman itong isang political assassination ayon sa Utah officials. Pinataob ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang Argentinian na si Julia Riera sa score na 6-1, 6-4 dahilan para makausad siya sa quarterfinals ng Sao Paulo Open sa Brazil ngayong Huwebes. Dinomina ni Ayala ang unang set pero agad bumawi si Riera sa simula ng ikalawang set. Ngunit eksenang paandar agad si Ayala sa pamamagitan ng 3 magkakasunod na panalo dahilan para makalamang na ito. Hindi na nakaabante ang Argentinian hanggang sa tapusin na ni Ayala ang laban. Ito na ang ikalawang panalo ni Ayala laban kay Riera sa ikatlo nilang paghaharap. Susunod na mga kalaban ng Pinay Pride ang Indonesian na si Janice Chen sa quarterfinals. Isang matinding labanan ng dalawang top players mula Southeast Asia. Congrats and laban, Alex Ayala. Sa aming pagbabalik, hit reality show na Your Face Sounds Familiar, magbabalik telebisyon na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, ready na ba kayo sa pagbabalik ng most iconic transformation show sa telebisyon? Ang Your Face Sounds Familiar. Plus, may bago ring mga host. At OPM indie band na 4 of Spades, muling naglabas ng bagong awitin. Ang nakaka-excite na chikang yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ka-face na, ka-sound pa! Magbabalik telebisyon na ang hit reality show na nag-transform sa weekend viewing ng mga Pinoy.
ang Your Face Sound Familiar ng Kapamilya Network. Excited na ibinahagi ang balitang yan sa publiko mismo ng kanilang Facebook page. Exciting ang pagbabalik ng programa, but wait, with new host. Hosted by the Philippine King of the Dance Floor, Bong Navarro, together with the Sample King, Jong Hilario. Part din ng inilabas na teaser ng show ang compilation at highlights ng mga nakaraang season. Tampok din syempre ang dalawang brand new host Bong and Jong na naka-disguise bilang sina Lady Gaga at Bruno Mars. Ito ang first hosting job ng dalawa para sa hit reality competition, kung saan naging part din si Jong Hilario sa kanyang pagsali sa third season taong 2021. Nakatakdang ipalabas ang Your Face Sound Familiar sa Kapamilya Channel this October, habang wala pa namang detalye kung kailan ang eksaktong petsa. Kaya naman, abangan! Samantala, muling naglabas ng bagong kanta ang OPM indie band na Four of Spades nitong Miyerkules, September 10. Pinamagatan ang bagong awiting ito na Konsensya. Kasabay niya ng kanilang special guesting sa programang It's Showtime para sa promotion ng kanta. Ito na ang kanilang ikatlong bagong single mula nang ilabas ang Na Naman at Ora matapos ang 5 taong hiatus. Kaya naman for sure, in na naman ito. More to go, Four of Spades. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo po ay may kwentong mga kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ng replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa theoretical physicist at mathematician, walang iba kundi ang the great Albert Einstein. Sabi ni Einstein, hindi napapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng dahas. Bagkus, makakamtan lamang ito sa pamamagitan ng pagkakaunawaan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!